Handa na sa muling pagsilang. Naglakas loob kang sip-in ako? Sinisipa ko talaga. Tumayo ka na. Hindi ba't gusto mo akong patayin? Kung hindi ka lalabas, ito na ang huling pagkakataon mo. Matagumpay na nakakonekta. Ako si System 99999. Oh, tapos. Meron. Nagising ang banal na kalidad ng kaguluhang espiritual na ugat at may kasamang personal na espasyo. Dear, ikaw ang babaeng karakter na pangsakripisyo. Ang Linggen mo ay kukunin sana. Kung gayon, bakit mo ako hinahanap? Kailangan ko pang bumalik para sa pagsusulit. Nasa kabilang mundo ka na. Hindi ka makakabalik kagad. Mayroon bang buod ng kwento? Meron. Sandali lang. Ang orihinal na may-ari ay may tendensyang mag-poppy. Ang tiyaga naman niya. Ninja Turtles ba siya? Hindi ko alam. Dear, ito ang unang beses ni Munting System sa script na ito. Ituloy mo, sa mahalagang punto lang. Huwag mong sabihin ang mga detalye ng pagpapahirap. Sige po. Ang pagkakakilanlan ng orihinal na may-ari ay misteryo. Naniniwala si Ningro na siya ay isang anak sa labas. Siya ay mapagkunwari. Ang orihinal na may-ari ay laging sinisisi para sa kanya. Ipinadala para maging target. Mukhang ganoon nga. May dahilan din ang saksak na iyon kanina. Matagal na ang nakalipas, may isang misteryosong tao. Sinabi niyang si Ningro ang pinili ng tadhana. Pero ang kanyang Linggen ay hindi kayang dalhin ang kapalaran. Pinili ng taong iyon ang orihinal na host. Ang galing naman ng tiyempo. Siya ang ipinadala. Mukhang ang ganoon. Binigyan din ng taong iyon ng kristal na globo. At isang espesyal na balaraw. Kapag umilo ang globo, kumilos na. Ililipat ang Linggen. At ngayon pa talaga umilo. Mukhang ganoon nga. Ang malas ko rin. At ikaw pa ang nasaksak para sa kanya. Gusto mo pa bang marinig ang susunod na plot? Sabihin mo ang takbo ng kwento. Sasabihin ko ang mga mahalagang punto. Babanggitin ko rin ang mga importanteng karakter. Satisfied ka ba, host? Hindi masyado. Ang gulo ng mundo ng kultibasyon na ito. Parang kinokontrol silang lahat. Host, huwag ka munang magdesisyon. Hindi pa nakukuha ng pinili ng tadhana ang Linggen. Normal pa ang mga tao ngayon. Kaya hindi pa sila nagiging tanga. Tama, host, lumipad ka lang ng malaya. Paano ako maniniwala sa iyo? Bumalik ako sa estado ng pagiging mapagbantay na parang nasa interogasyon. Wala ka bang ibang motibo? Mangyaring maniwala ka sa aking pangunahing loika. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sige, diretsuhin mo na. Ano ang susunod na gagawin? Makakabalik ka sa itaas kapag natapos mo ang misyon. Ang punto, mabuhay ka. Umalis sa mansyon ng Ning. Tanggapin o tanggihan? Tinatanggap ko. Kumpirmado na ang misyon. Kumpleto na ang pagbabalik tanaw. Huwag mo nang sip-in. Ang gulo mo naman, ate. Rebelding anak, tigil. Host, siya si Ning yan. Naglakas loob ka pang magtago. Gusto niya akong patayin. Ampon lang naman ako. Kailan mo ba ako tiningnan? Hindi mo nga ako pinayagang tawaging ama. Totoo ang sinasabi ni Ning Zin. Ama, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang nag-imbita sa akin dito. Sa kanya ang kutsilyo. Ama, ipagtanggol mo ako. Ano pa ang masasabi mo? Ama, tingnan niyo po ang memorya kristal. Ano pa ang masasabi mo? Ama, hindi ko po sinasadya. Maniniwala ka sa akin kahit minsan. Paano mo gustong ayusin ito? Gusto kong paalisin siya sa mansyon ng Ning. Imposible. Kung gayon, ako na lang ang aalis. Hindi ko kayang maging binibini ng mansyon ng Ning. Ayoko nang makasama ang taong gustong manakit sa akin. Sige, kung kaya mo, sumumpa ka na wala ka ng kinalaman sa mansyon ng Ning mula ngayon. Ganoon lang kadali. Sumusumpa ako na wala na akong kinalaman sa mansyon ng Ning. Sige, umalis ka na ngayon sa mansyon ng Ning. Ama, huwag ka munang umalis. Pabalaykan mo siya. Dalhin siya palayo. Dear, tingnan mo ang dinadaanan mo. Mabubunggo ka kung nakapikit ka. Manahimik ka. Huwag mo akong takutin. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng side quest. Gantimpalaan ng invisibility potion, at i-trigger ang pangmatagalang misyon at pangunahing misyon. Ano ang ibig sabihin ng quest na ito? Parang ang estilo ng isang diyosa na dumadaan sa pagsubok. Alam din niya ng Munting System. Aling mga sekta ang nagre-recruit ng mga bagong miyembro kamakailan? Ang isang palasyo, 2 lambak, 7 sekta, at 4 na akademya ay nagre-recruit lahat. Tigil. Ako ang magtatanong, ikaw ang sisigot. Sige, dear. Aling mga disipulo ang pinakamasipag? Aling elder ang pinakamasipag? Sektang Tianyan. Sektang Jiangxen. Doon ang pinakamaraming kontrabida at mga sumusunod lang.
Ang lambak ng Shenlong, sektang Tianyan, at sektang Qihan ang pinakamarami. Sumunod ang sektang Jiangxin, lambak ng Wanshou, sektang Xingyan, at sektang Xuanfu. At ang huli ay ang sektang Shenyin at sektang Hawan. Ano ang sektang Shenyin? Isang sekta para sa mga naglilinang ng yin. Kung gayon, sektang Hawan. Sektang Hawan. Maaasahan ba ang Pyldores na nagpapabago ng anyo? Huwag mag-alala, host. Ang gawa ni Munting System ay laging dekalidad. Lahat ng gumamit ay nagsabing maganda. Anong nangyayari? Bumaba ka na. Hindi mo na kaya, babalik na siya sa orihinal niyang anyo. Hindi na siya nakikinig sa akin. Bakit hindi pa rin siya lumalabas? Wala pa rin ang ating ineng. Huwag ka nang umikot, nahihilo ako. Paano ako titigil? Baka dinukot na siya. Hindi pa naman araw ng pagdating. Paano kung isang nakababatang kapatid na lalaki ang dumating? Kung may isa pang nakababatang kapatid na lalaki, tapos na tayo. Narinig kong may reklamo ka. Wala akong reklamo. Parang may bagay sa langit. Anong nangyayari? Mukhang tao. Si ineng kaya? Bilasan niyo, alisin ang alikabok. Tulungan niyo ako. Tao nga, babae pa, buhay pa pala. Nakahanap nga tayo ng ineng. Kung yayanigan mo pa, delikado na talaga. Masaya lang ako. Hindi pa ba ninyo dadalhin dito? Babalik na ba tayo sa sekta? Babalik sa sekta. Huwag kang umalis. Bitawan mo na. Kumusta? Nakumpleto na ang pangunahing misyon. Na-activate na ang talent panel. Lahat ng 6 na talento ay bukas na. Anong sekta kayo? Sektang Tianyan. Nagulat ka ba? Bakit ka natulog ulit? Hindi ka pa ba gumagaling? Ineng, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tingnan ka ni kuya? Ineng, masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Gusto mo bang tawagin ko ang elder? Ano ang pangalan mo? Ako si Xiao Yixing. Maaari mo rin akong tawaging ika-4 na kuya. Bakit? Mayroon bang kung ano sa mukha ko? Wala naman. Munting ineng. Ako si Shenyu. Kumusta ka? Umiyak ka? Hindi. Mali ang nakita mo. Munting ineng. Ako si Feng Qingyan. Ako si Gu Qing, ang ikatlong kuya. Unang kuya. Ikatlong kuya. Kumusta kayong lahat? Ako naman. Hindi mo pa ako tinatawag. Kung gayon, kumusta ka? Ika-4 na kuya. Kaya, munting ineng, sasama ka na sa amin? Munting ineng. Kain na. Kailan nyo ito inihanda? Hulaan mo. Anong klaseng karne ito? Dapat ay karne ng ling rabbit. Ito ang karne ng ling rabbit. Ang sayo ay karne ng antelope. Alam na ng unang kuya. Sabihin nyo sa akin, paano ako napunta rito? Nahulog ka mula sa langit. At gumawa ka pa ng malaking hukay. Ako pa ang unang humila sa iyo palabas. Huwag mong sabihin ang huling bahagi. May pagkakaiba ba? Bakit kayo pumunta sa liblib na lugar? Para sunduin ka. Sunduin ako. Para sunduin ka. Paano nyo nalaman na nandoon ako? May hula ang dating pinuno ng sekta na nandoon ka raw ngayon. Kaya doon ka namin hinintay. System, lumabas ka. Dear, ano po yun? Bakit may nakakaalam ng mangyayari sa akin? Hindi mahanap, wala rin sa orihinal na libro. Paano nalaman ng dating pinuno ng sekta? Hindi rin namin alam yan. Ganoon lang ang hula na iniwan. Kuya, may gusto akong itanong. Tanong mo, Paano kung mahilig akong gumawa ng gulo? ito ba isang interview? Ineng, Parang ganoon na nga. kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Ang sektang Tianyan ay napakabukas sa mga disipulo. Ang malaking gulo sa iyong paningin ay maaaring hindi naman talaga malaki. Pinapayagan namin ang pagkakamali, at susuportahan ka rin namin. Ang buhay ay may puwang para sa pagkakamali. Kami rin ay madalas gumawa ng gulo. Kung may problema, sasagutin ng mga kuya. Kung hindi ka gagawa ng gulo, paano ka magkakaroon ng kultibasyon? Tama, nandito kaming lahat. Mukhang maganda ang samahan. Ito si Feng Zun. Magandang araw, Elder. Umupo ka. Kumusta ang paggaling mo? Mas maayos na, wala nang nararamdamang masama. Mabuti naman. Kaya, handa ka nang sumali sa sektang Tianyan? Opo, handa ako. Ano ang pangalan mo? Ning Zin, ang Zin ng masigla at masagana. Magandang pangalan. Ang sagot nila ay sagot ko rin. Salamat, Elder. Kailan ka ba pwedeng makipagkita? Sa pinuno ng sekta?
Kahit kailan po, ngayon din po kung gusto nyo. Sige, Terra na ngayon. Nandito na pala kayo. Ang nasa itaas po ay ang ating pinuno ng sekta. Ang mga nakaupo sa paligid ay ang iyong mga elder. Ang disipulo na si Ningzin ay bumabati sa pinuno ng sekta. Bumabati sa lahat ng mga elder. Mabuti, mabuti. Humanap ka ng upuan mo. Munting dalagita, ano ang pangalan mo? Ningzin. Ang Zin ng masigla at masagana. Magandang pangalan. Munting Zin, ang iyong Linggen ay pinakamataas na uri. Anong attribute ng Linggen ito? Dear, ang ating Linggen ay walang partikular na attribute ha. Hindi po alam ng disipulo. Hindi pa po nasusuri ang Linggen ng disipulo. Anak, ilagay mo ang kamay mo dyan. Napakagaling. Pinakamataas na uri. Isa na namang pinakamataas na uri ng Linggen. Oo nga, oo nga. Teka, light type Linggen ba ito? Ang liwanag na ito ay parang hindi naman. Hindi yan light type. Nagbago ang kulay ng liwanag niya. Bakit lalong lumiliwanag ang sinag na yan? Lampas na yan sa liwanag ng pinakamataas na uri ng Linggen, di ba? Hindi. Ang Linggen ng batang yan ay talagang supreme at patuloy pang lumalampas sa supreme. Nako, sisabog ang testing stone. Magaling ang pagtitimpi, matapang at hindi natatakot sa panganib. Ineng, ayos ka lang ba? Kuya, ayos lang ako. Sumabog ang testing stone. Kaya ano ang huling resulta? Light Linggen. Supreme Linggen. Buksan na ang Lingmen. Hindi kayang sukati ng testing stone. Kuya, ano ang Lingmen? Ang Lingmen ay isang istrukturang ginawa para sukatin ang talento ng Linggen at kahit hulaan ang hinaharap. Hindi ka ba madidiskubre mamaya? Huwag kang mag-alala, host. Hindi kayang maramdaman ng Lingmen si munting system. Linggen lang ang susukatan nito, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Umakyat ka na, Junior. Sige na, Ineng. Naghihintay kaming lahat sa'yo. Sige. Bakit may mga kulay? Heavenly grade, talagang heavenly grade. Sa ganitong antas, tiyak na heavenly grade Linggen yan. Hindi ba sabi mo wala akong attribute sa Linggen? Ano ang ibig sabihin ng mga kulay na yan? Dear, ang magandang palabas ay paparating pa lang. Hindi, may kakaiba. Tingnan nyo, nagbago ang mga haligi ng ilaw. Ano ito? Paano yan umangat? System, anong nangyayari? Normal lang po yan, host. Malapit na po matapos. Ang lakas pala ni Junior Sister? Hindi lang malakas, ang ganitong pangyayari baka nakita na ng buong mundo. Tunay na henyo. Nakakamangha ang mga kabataan. Tapos na ba to? Anong klaseng Linggen naman yan? Sinindihan niya lahat ng haligi ng ilaw. Pero sa huli, naging puting haligi ng ilaw lahat. Siyam na Linggen ba yan o 10 Linggen? Hindi nyo ba napansin ang kanyang antas? Hindi lang yan heavenly grade. Naalala ko na. Ito ay banal na Linggen. Ang banal na Linggen na nasa alamat. Totoo ba yan? Sigurado ako. Ito ay banal na Linggen. Ang nakasulat sa sinaunang libro ay eksaktong kapareho ng nangyayari ngayon. Ano yung kumislap? Biyaya ng langit. Biyaya ng langit pala yan. Karangalan ba yan? Biyaya ng kapalaran. Ningzin, magpatuloy ka sa paglakad. Pinuno ng sekta, ano ang gagawin niya? Susukatan ang kanyang talento. Dear, mag-uumpisa na sila sa pagsusuri ng talento. Espada ng kalangitan. Ito ang espada ng kalangitan. Ningzin, magpatuloy ka sa paglakad. Daan ng espada, daan ng altmaya, daan ng biyaya, daan ng enerhiya, daan ng katawan at daan ng forma sayon. Ano to? Sira ang lingtay na to. Hindi pa ako gising. Panaginip lang to. Bakit mo ako kinurot? Titingnan ko kung panaginip ba to. Totoo nga. 7 biyaya ng langit lahat. Hindi ko pa po nahahanap ang dahilan. Huwag nang hanapin. Alam na ng sekta. Ano po ang natuklasan ng pinuno ng sekta? Ang biyaya ng langit ay nasa direksyon ng Lingmen. At marahil ay may kinalaman din sa daan ng espada. Alam mo ba kung sino ang gumagamit ng Lingmen? Marahil ay alam ng Chonji Pavilion. Mahal na direktor, ano po ang inyong pananaw? Ano pa ba ang magiging pananaw ng akademya? Handa akong magbayad ng bayarin. Guro, yon ay biyaya ng langit. Ano naman ang haligi ng liwanag na iyon? Iyon ay chaos. Charles, Ningzin. Xiao Yixing, tumayo ka rin at sagutin ang tanong.
Buksan ang libro sa pahina 78. Tingnan mong mabuti. Ningzin, ikaw naman ang sumagot. Ang alaala ay nakakulong, lumabas sa alaala, gumamit ng damdamin at palad. Maganda ang iyong pag-aaral. Kahit na matandaan mo ng maigi, huwag kang magpabeya. Naaalala po ng disipulo. Kinuha mo ang libro noong isang araw, ngayon alam mo na. Tawagin mo akong computer. Ano ang computer? Ibig sabihin, isang tingin lang, tanda na lahat. Ang galing. Paano mo nagawa yan? Walang shortcut, kailangan mong kabisaduhin. Bakit ikaw, kaya mo? Ito ay likas sa akin. Sige, sama ako. Kayo, bukas, may recitation kayo. Ang sarap ng hot pot. Humanda ka. Ginagamit ang kaldero ng Altmaya para magluto. Ito ang tinatawag na paggamit ng lahat ng bagay sa pinakamainam na paraan. Hindi pa siya bumabalik. Titingnan ko. Kuya Shenyu, sindihan mo ang apoy. Masyadong malakas, tapos mahina. Tama, ganyan. Pwede na bang kainin ngayon? Hindi pa. Ito ay para sa sabaw. Pwede nang lagyan ng tubig. Kung kulang, dagdagan pa. Sa tingin ko, sapat na. Ngayon, ano na? Sapat na, sapat na. Tigil. Ang bango. Tapos na kayo? Halos tapos na. Hinihintay lang namin kayong bumalik. Bakit basa ka? Nahulog ka ba sa ilog? Nahulog ako sa ilog habang nanghuhuli ng isda. Mamaya, bibigyan kita ng 2 drumstick. Ang sarap ng paraan ng pagkain na ito. Sa aming lugar, ganyan kami kumain. May iba pa ba? Kung gusto mong kumain, kaya kong lutuin. Madalas kang pumunta dito para magluto ng masasarap na pagkain sa hinaharap. Ano yung tumatahol kanina? Parang may tumatahol nga. Sinira nyo ba ang pugad nila? Meron ba? Wala naman siguro. Kinuha nyo ang hindi pa napipisang itlog ng espiritu. Ito ay itlog ng fire vermilion bird. Hindi ba tayo tatakbo? Hihintayin pa ba nating palibutan tayo? Apat na 480 metro, malapit na silang makahabol. Tumahimik ka, huwag kang sumigaw ng kung ano-ano. Kayo, 5 pasaway na bata, sa wakas ay nahanap ko kayo. Ngayon, kung hindi nyo matatapos ang trabaho, walang kakain. Elder, hindi po namin sinasadya. Kinuha nyo ang mga halamang gamot ko, at sinunog nyo pa ang likod ng kagubatan. Elder, pakinggan nyo po muna kami. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Hayaan mong si Feng Qingyan ang magputol ng damo gamit ang espada. Gusto mo bang maiwan dito hanggang sa susunod na taon? Gusto ko talagang gawin yan ngayon. Ano ba talaga ang maling naputol? May madaling paraan ba? Meron po, dear. Ano talaga? Ang talisman na pangalis ng sagabal. Kaya nitong linisin ng eksakto ang mga damo. Gumuguhit si Ningzin ng mga talisman. Huwag maingay. Nag-aaral siyang gumuhit ng talisman ngayon. Ineng, anong talisman yan? Ito ay talisman na pangalis ng sagabal. Makakatulong ito sa atin sa pagtanggal ng damo. Subukan mo na. Subukan mo na. Ipakita mo sa amin. Sige. Wala nang ang damo. Ang galing mo, Ineng. Ang husay mo, Ineng. Ineng, kapit lang. 2 na lang ang kulang, panalo na tayo. Ineng, gusto mo bang magpahinga muna? Ayos lang. Kaya ko pa. Manahimik ka, pababayaan kitang pumunta doon pagkatapos ng ilang araw. Ang iyong amo, kasama ang kanyang mga kuya at ate, ay nagbabayad ng utang para sa iyo. Napakaraming espiritual na gamot ang nakain mo mula sa akin. Manatili ka muna sa akin sa mga araw na ito. Kuya, aalis na ako para magtanggal ng damo. Para matapos na agad at makakain na tayo. Sige, hihintayin ka ng kuya dito. Mga kuya, kainan na. Kainan na. Ang layo naman ng balon na to. Bakit hindi na lang naglagay ng mas maraming balon ang mga elder? Ayoko nang gumalaw, nakakapagod. Dear, may shortcut dyan. Sige, sabihin mo, dual and bilog ng teleportasyon. Alam yan ng third senior brother mo. Para kang encyclopedia, mahal na mahal kita. Third senior brother, alam mo ba ang dual and teleportation array? Oo, Ang galing, may maganda akong ideya. walang problema sa array. Paano gawin ang irrigation device? Isusulat ko ang istruktura, bilangin ang direksyon ng tubig, para sa paggawa ng mga halamang gamot. Problema sa irigasyon. Hindi na kailangan ng ganoong kahirap. Sabihin mo lang sa akin kung paano gawin.
Susunod, batasan. Oo. Second senior brother, paano mo nagawa yan? Napakadali lang. Ukitin lang gamit ang Divine Stone. Ang mga Divine Stone ay napakalakas. Tingnan mo, tama ba? Kumusta kayo dyan? Tapos na rin kami dito. Sige, yung isa pang magic disc nahulog ko na sa balon. Maaari nang i-activate ang formation anumang oras. Kuya, ito. Mamaya, kalahati ikaw, kalahati ako ang magdidilig. Gusto ko rin kasing maglaro. Pwede. Elder Du, gusto mo bang maglaro? Hindi na kailangan, naglalakad-lakad lang ako. Talaga, hindi mo kailangan. Hindi. Kung gayon, maaari ba nating gamitin ito para kanselahin ang ating mga gawain sa susunod na ilang araw? Hindi naman imposible yan. Kailangan ninyo akong bigyan ng marami pa. Kung hindi, hindi matatapos ang usapang ito. Sige, walang problema. Bukas na bukas, ihahatid namin sa inyo, Elder. Ineng, malaya na naman tayo. Kung gayon, habang nagdidilig si kuya, gawin na natin yung mga yon. Mas maaga matapos, mas maaga tayong malaya. Ano sa tingin mo? Hindi naman sinabi ni Elder kung ilan. Bigyan na lang natin siya ng 6. Sumasang-ayon ako. Kung gayon, napagdesisyonan na natin ito ng masaya. Kung sakaling magreklamo si Elder na kulang, sasabihin natin hindi mo naman sinabi kung ilan ang eksaktong gagawin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Uuwi na ba tayo? Ineng, gusto mo bang matuto mag-refine ng Pile Dores? Ngayon dito. Ngayon, dito mismo. Pero hindi pa ako natututo mag-refine ng Pile Dores at hindi pa ako nakakakita ng aklat ng Alkmaya. Hindi ka rin naman natuto ng talisman pero nagtagumpay ka pa rin. Tama si Kuya Pangalawa. Ineng, pwede mo munang subukan. Subukan. Malaki ang tiwala sa iyo ni Kuya Pangatlo. Oo nga, oo nga. Sige, Ineng, huwag kang matakot. Kaya mo yan. Tama, Ineng. Nagtrabaho kami para kay Elder buong araw kaya nararapat lang nabigyan niya kami ng gantimpala. At si Kuya Panganay ay nasa hardin ng gamot, ang mga halamang gamot dito ay walang katapusan. Sigurado ako, hindi kami nagkamali sa pagkuha ng mga halamang gamot ni Elder. Kahit ako, kailangan pang mag-register para makapasok dito. Ngayon, may ganito kagandang pagkakataon sa harap natin, sayang kung hindi natin gagamitin. Pero hindi ko pa alam kung paano magsimula ng apoy para mag-refine ng Pile Dores. Walang problema, tuturuan ka ni Kuya Pangalawa. Ineng, huwag kang kabahan. Laging nandyan si Kuya Pangalawa. Ineng, simulan mo na ang apoy sa kaldero ng Alkmaya. Sapat na ang init. Pwede mo nang ilagay ang mga halamang gamot ayon sa pagkakasunod-sunod na itinuro ko. Mag-concentrate sa iyong espiritual na kamalayan. Paghiwalayin ng mga halamang gamot, kunin ang esensya. Maingat na pagsamahin. Patayin ang apoy. Nagtagumpay. Ineng, bilisan mo, buksan mo. Bilisan mo, ipakita mo sa amin. Oo nga, Ineng, bilasan mo. 3 piraso. Ang galing mo, Ineng. Sige na, sige na. Kung hindi mo pa siya bibitawan, mahihilo na si Ineng sa pag-alog mo. Maganda ang kalidad. Para sa unang beses, magaling na ang makagawa ka. Gusto mo bang subukan? Ang Pile Dores na pang-ipon ng enerhiya na ginawa mo. Susubukan ko. Ang galing mo, Ineng. Halika, kumain ka pa ng 2. Huwag kang makinig sa ika-4 na kuya. Sapat na ang isa. Ang pagkain ng sobra ay madaling magdulot ng pagsabog ng katawan. Siguro, Ineng, pwede ka pang kumain ng isa pa. Kaka-advance mo lang, kaya mo pang i-absorb ang 2. Ang espiritual na enerhiya ng Pile Dores na pang-ipon ng enerhiya. Ang galing ng Pile Dores na ito. Bigla kong naramdaman na kaya ko na ulit. Kaya ko pang mag-ensayo. Sige, mag-ensayo ka. Nandito lang ang kuya. Kayong 5, lahat kayo ay pumunta sa silid-aklatan at sumulat ng paghingi ng tawad. Hindi ba, Ineng, ang ganda ng pag-eensayo mo, bakit sumabog ang pugon? Hindi ko alam. Nakita ko lang noon na may kakaibang lumabas sa mga Pile Dores na iyon. Tapos, hindi ko na kontrol, sumabog na. Iyon ay ang paglitaw ng mga pattern ng Pile Dores. Kapag lumitaw ang mga pattern ng Pile Dores at hindi mo ito makontrol ng maayos, madaling sumabog ang pugon. Ano ngayon? Dito tayo susulat ang paghingi ng tawad ngayong gabi. Ano pa ang magagawa natin bukod doon? Hindi naman tayo makalabas. Ano ang ginawa nila? Kaya ba sa gitna ng gabi, ikinulong mo sila dito sa akin? Ang 5 ito, habang nakakulong sila sa aking hardin ng halaman, kinuha nila ang aking mga halaman at ginamit sa paggawa ng Pile Dores. At sinira pa nila ang hardin ng halaman ko. Nakakainis, hindi ba? Kung gayon, nararapat nga silang turuan ng leksyon. Pero bakit hindi mo sila ikinulong sa bawal na lugar at dito sa akin mo sila dinala? Tingnan mo ito. Ito ay... Tama, pinakamataas na kalidad na Pile Dores na pang-ipon ng enerhiya. Gawa yan ni Ning Xin. Naaalala ko, hindi ba't bagong aral pa lang ang bata sa cultivation technique at hindi pa sa filmmaking class? Baka si Shenyo ang nagturo sa kanya. Tama, si Shenyu nga ang nagturo sa kanya. Kaya, balak mo bang iwan si Ning Xin dito at hayaan siyang matuto mag-isa? Oo nga pala, hindi lang siya marunong gumawa ng Pile Dores, marunong din siyang gumuhit ng talisman. Ngayon, gumuhit siya ng talisman na pangalis ng sagabal at inalis lahat ng damo sa aking taniman ng gamot. Ang galing, Mandaya. Mukhang magaling matuto ang batang ito at mabilis umintindi. Kung gayon, dapat nga siyang pumunta rito sa akin. Kung gayon, babalik na ako. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang 5 ito. Sige, naiintindihan ko. Naku po. Hindi, Ineng, ano ang isinulat mo?
Ang bilis mong magsulat. Tingnan mo na lang, di ba? Wow, ang galing mo, Ineng. Pakopya ako. Walang problema. Umagang-umaga na, bumangon na kayo. Magandang umaga. Magandang umaga. Bumangon na kayo at kumain ng almusal. Pagkatapos kumain, linisin ninyo ang library. Araw-araw, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ninyo. Elder, hindi ba't magsulat kami ng self-criticism? Hindi na siguro kailangan maglinis. Kailangan maglinis. Self-criticism ay self-criticism pero kailangan pa rin maglinis. Huwag kayong magbalak mandaya. Huwag po. Ang laki ng library. Kailan matatapos ang paglilinis nito? Ineng, bumangon ka na at kumain ng almusal. Ayoko. Gusto kong matulog. Sige, kain na. Pagkatapos ninyong kumain at maglinis, isasama kayo ng kuya nyo sa baba ng bundok para maglibang. Yehey, yehey. Sige, walang problema. Sa tingin nyo, pwede bang gumamit ng cleaning spell para maglinis? Pwede, tuturuan kita. Saan tayo maglilibang sa lungsod ng Kingwo? Lungsod ng Kingwo. Narinig mo ba? Ngayon, may lihim na dimensyon na nagbukas sa lungsod ng Kingwa. Gusto mo bang sumama para makisaya mamaya? Narinig ko. Pero hindi na ako sasama. Nitong mga nakaraang araw, ang lungsod ng Kingwa ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang sekta at akademya. Kung sasama tayo sa kanila sa lihim na dimensyon, tayong mga ordinaryong tao, malamang wala tayong mapapala. Gusto mo bang sumama para maglibot sa lihim na dimensyon mamaya? Pwede. Matagal na rin akong hindi nakakababa sa lihim na dimensyon. Pwede nating tingnan. Baka walang pagkain sa lihim na dimensyon. Isang order ng beef noodles na may soy sauce. Boss, isang order ng chicken soup noodles. Kuya, tingnan mo, hindi ba yan ang mga tao mula sa lambak ng Shenong? Huwag mo nang sabihin, parang totoo nga. Ang lambak ng Shenong nila, nagdaos din ng seremonya ng Qingchuan ilang araw na ang nakalipas, at tumanggap ng isang disipulo na may pinakamataas na linggen ng apoy. Narinig ko na, pero narinig ko lang din sa sabi-sabi. Ang seremonya ng Qingchuan ng lambak ng Shenong kasi ganda ng ginawa mo. Nakakatawa, hindi ba halata? Kapag ang sektang tiyan niya ng kumilos, lahat ng bayani sa mundo ay darating. Kahit na hindi rin naman masama ang lambak ng Shenong hindi lumalapat ang paa sa lupa. Pero linggen ang nakakatawa, tao yan, hindi Diyos. May halo pa sa ulo. Mag-ingat ka, baka pumasok yan sa panaginip mo. At iligtas ka. Haha, ang malas na yon. Galing sa sangay ng pamilya ninyong Ning. Isang binata. Kawawa rin ang binatang yon. Hindi pa nga nagigising ang linggen niya. Wala na agad pagkatapos ng kalahating araw. Ang pinakamataas na linggen, ganoon ba kadalas? Ano ang orihinal niyang takbo ng pangyayari? Wala namang ganoong takbo ng pangyayari. Tagapagbigay lang siya ng pagkakataon. Darating ba si Ningru? Siguradong darating siya. Kung gayon, inaabangan ko na yan. Host, mukhang excited ka ah. Maling akala mo lang yan. Munting system, laging kasama. Hindi na magpapanggap ngayon. Dapat laging tapat ang isang tao. Kailan ka ba hindi naging tapat? Eksklusibong system, offline. Naalala mo na ba ang lahat ng formation? Naalala ko na po. Huwag kang tumango lang. Kabisado ko na nga po. Doon ang 4 na malalaking akademya. Halata naman po. Doon naman ang pamilya Yin. Dapat tandaan. Tandaan mo. Opo. Kumusta kayo? Maaari ba kaming sumama sa inyong grupo? Kumusta po? Maaari po ba akong sumama sa inyong grupo? Ang galing naman ng pagkakataon. Huwag na po. Puno na ang aming grupo. Bumukas na ang tarangkahan ng lihim na dimensyon. Kuya, bakit gabi sa loob ng lihim na dimensyon? Ang oras sa lihim na dimensyon ay kadalasang hindi katulad ng oras sa labas. Araw sa amin, pero gabi pagpasok sa lihim na dimensyon. Normal lang yan. Nasaan na ang mga pumasok sa lihim na dimensyon? Parang wala tayong kasama sa paligid. Siguro ay, Na-teleport sila sa iba't ibang lugar. Kuya, may nakita ka ba? Wala namang masyadong malaking natuklasan. Pero mayroon pa ring maliliit na natuklasan. Sabi ng kuneho, may spiritual spring sa malapit. May maliliit na halamang gamot sa paligid ng bukal at walang halimaw. Gusto mo bang tingnan? Kuya, pwede bang hipa ng kabibe na ito? Maaaring magising ang natutulog na halimaw at hindi magiging maganda yon. May tao sa unahan. Saan? Binabati kita, host, sa matagumpay na pag-trigger ng pangunahing misyon, pumasok sa mga guho ng demonyo at mabuhay, at makipagkasundo sa espada ng demonyong hari. Ang misyon na ito ay isang nakapirming pangunahing misyon ng system at hindi maaaring tanggihan. Ang damo bang ito ay may kaugnayan sa lahi ng demonyo? Pagbunot ng damo, labag ba sa patakaran? Bakit na-trigger ang misyon ng lahi ng demonyo? Wala naman, dear. Pangunahin, dahil nakatagpo mo ang bida ng aklat na ito, kaya na-trigger ang misyon. Sabihin mo, bakit nandoon? Para makuha ang espada ng hari ng demonyo, dati ay may talento lang sa musika. Ang lahat ng lahi ng demonyo ay mahusay sa musika. Pagkatapos lang makuha ang espada lalabas ang aura. Makakalabas pa tayo ngayon. Huli na, host, sarado na ang pintuan ng lihim na dimensyon. Ang dakilang seremonya ng direktang disipulo ang nagdulot ng sunod-sunod na pagbabago. System, nasaan ang mga labi? Hindi ma-detect. Kung gayon, nasaan si Ningru? Hindi ma-detect ang abnormal na plot. Delikado ba ang mga labi na iyon? Maaaring mapanganib sa buhay. Paano kung tanggihan ang misyon? Maaaring mamatay ang host. Ningxin, may iniisip ka ba? Gusto kong makalabas agad. May bilog ng teleportasyon ka ba? Iba ang lihim na dimensyon sa labas. Hindi maaaring tumawid ng dimensyon ang bilog ng teleportasyon.
Baka hindi na tayo makalabas. Problema ba ito sa forma sayon o sa espasyo mismo? Malamang ay problema sa espasyo mismo. Susubukan ko pa ang ilang forma sayon. Totoo nga, hindi tayo makalabas sa espasyong ito. Ako si Yun Watchen. Ano ang mga pangalan ninyo? Ako si Ningzin. Siya ang kuya ko. Siya ang pangalawang kuya ko. Siya ang pangatlong kuya ko. At siya ang pang-apat na kuya ko. Sige, ikalimang kapatid. Gusto mo bang lumabas? Gusto ko. Paano? Sige, nakapasa ka na. Ngayon, magiging magkaibigan na tayo, di ba? Munting kapatid. Sige, Kuya G. Pwede mo bang sabihin kung paano umalis dito? Pagkatapos ng isang insenso, ang espasyong ito ay guguho. Kung mayroon kayong bilog ng teleportasyon, maaari kayong lumabas gamit ang bilog ng teleportasyon. Nakita mo ba ang taong yon? Nakita ko. Tandaan mo ang mukha na yon. Lumayo ka sa kanya. Kuya Guching, gagawin ko. Kapatid, ikaw ba yan? Kapatid, ngayon, ikaw na ang direktang disipulo ng sektang tiyan yan. Hindi mo na pinapansin ang ate mo, di ba? Ate, ano ba ang sinasabi mo? Kapag narinig ito ng iba, iisipin nilang ako ang may kasalanan. Pero ang totoo, ang sugat na iniwan mo sa akin ilang araw na ang nakalipas ay hindi pa gumagaling. Masakit pa rin ang sugat at ang likod ko. Baka nahilo ka lang sa pagkahulog. Ako ang nagligtas sa iyo. Hinihintay ka pa rin ng tatay mo na bumalik. Talagang nalito ako. Oh, mabuti na lang at inamin mo ang pagkakamali mo. Makakabalik pa rin tayo sa mansyon ng Ning. Ate, sa totoo lang. Akala ko magsusorry ka muna, tapos tatanungin kung okay na ako. Hindi ko inasahan na sisisihin mo ako agad. Ang mga salita mo, ate, ay talagang nagpalamig sa puso ko. Kung ganoon, hayaang sumaksi ang langit, ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Kung hindi, mawawala ang lahat ng aking linggen. Nabaliw ka na ba? Pati ganyan, naglakas loob kang magsalita ng ganyan. Hindi. Patawad sa pagpapahirap sa iyo. Sa ngalan ng lambak ng Shenlong, humihingi ako ng paumanhin. Magpapadala kami ng kabayaran mamaya. Sige. Ningro, lumapit ka at humingi ng paumanhin. Patawad. Ate, masarap ba ang linggen ng iba? Ineng, tingnan mo, may maliit na lawa doon. Kuya Xiao, may nakita ba kayo? Wala akong nakita. Hindi ko alam kung may nakita si Kuya Xiao. Wala, paglampas ng 10 metro sa ilalim, hindi na makita. Kung gayon, maghintay pa tayo ng kalahating oras. Gaano katagal pa? Takbo. May masamang enerhiya. Oh, may mga demonyo. Sumunod ka sa akin. Natukoy na malapit nang magbukas ang mga guho ng demonyo. Kuya, huwag ninyo silang hayaang tumingin sa mata. Kilala mo ang mga ito, Ineng? Kilala ko sila. Kinakain nila ang takot sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Huwag kayong tumingin ng direkta sa kanilang mga mata. Kuya, takot sila sa apoy at kidlat. Ang mga talismang panlaban sa kasamaan at espiritual na enerhiya ay makakapigil din sa kanila. Lahat, magtipon at bumuo ng bilog. Ang may apoy at kidlat na linggen ay pumunta sa labas. Kapag may nakitang kaluluwang demonyo na lumalapit, agad itong lipulin. Ang mga tagapag-ayos ng talisman ay magbantay sa ikalawang layer. Ang panloob na layer ang bahala sa pagpapalakas. Magtulungan sa pag-atake. Kung gumuho ang espasyo, gumamit ng bilog ng teleportasyon o talisman na pang-teleportasyon para lumikas. Una ang panloob na layer, pagkatapos ang ikalawang layer, at huli ang labas. Ineng, kung hindi mo na kaya, bumalik ka sa panloob na layer. Tama si Kuya Guching. Huwag kang magpilit. Alam ko, mayroon pa akong pile doors ng enerhiya. Tingnan nyo, may spatial vortex. Makakalabas na tayo. Lumikas ng ayon sa pagkakasunod-sunod, walang gulo. Kuya. Hindi pa ako patay. Takbo na, host. System, nasaan ang espada? Hindi ba lumalabas? Huwag kang pumikit, mabubuhay ka. Alam ko, kuya, ituro mo ang daan. Palitan mo sa kidlat linggen. Sige. Nasa harap lang. Sige, host, diretso. May altar sa harap, may espada sa ibabaw. Kapag nakuha mo ang espadang iyon mamaya, baka makalabas tayo. Kuya, tulungan mo ako. Ineng, ibaba mo ako sa hagdanan. Umakyat ka at kunin ang espada, ako ang haarang. Sige. Pangatlong kuya, hintayin mo ako dito. Pagkabunot ko ng espada, bababa agad ako para kunin ka. Host, bilisin mo. Mas bilisin mo pa. Yung tatlong halimaw sa ibaba, nagsama na sila. Baka hindi na kayanin ng kuya mo ng matagal. System, anong nangyayari? Hindi ko mabunot. Subukan mo gamit ang dugo.
mamatay. Host, buhay pa siya. Bilisan mo at ilabas siya. Malapit nang gumuho dito. Kuya Guching, buhay pa ba si Kuya Guching? Host, buhay pa siya, pero napakasama ng kanyang kalagayan. Bilisan mo at ilabas siya dito. Malapit nang gumuho dito. Kuya, huwag kang matakot. Ihahatid kita pa uwi. Nahanap niyo na ba ang bakas ni Kuya Guching at ng ating junior sister? Wala pa, hindi rin siya nahanap ng mga elder. Kuya Guching, tiisin mo pa sandali. Malapit na ang mga elder. Gagamutin muna kita. Kuya, inumin mo ang gamot. Huwag kang matulog. Host, malapit na siyang mawalan ng malay. Hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Bilisan mo't pindutin ang kanyang lalamunan para mainom niya ang gamot. Kung hindi, mamamatay talaga siya. Sige na. Huwag mo nang ibuhos. Sapat na. Para bang hindi niya naiintindihan, hindi lang siya huminto. Mas mabilis at mas malakas pa. Junior sister, tumakas ka na. Host, gising ka na rin sa wakas. Kung hindi ka pagigising, mahihimatay na si Munting System dahil sa takot mo. Anong oras na ngayon? Isang araw. Host, isang araw ka nang walang malay. Nasaan si Guching? Nasaan si Guching ngayon? Ang kuya mo ay nasa kabilang kwarto mo. Huwag ka nang pumunta. Ayos na siya. Magpahinga ka na lang ng maayos. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi. Kung hindi ko makikita mismo na ayos si Guching, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Guching, nandyan ka ba? Gising ka na ba? System, nasaan si Guching? Ineng, anong ginagawa mo? Wala. Titingin lang kung okay ka na, kuya. Bakit ka umiiyak, Ineng? Inasar ka ba ng mga kuya? Hindi ka ba galit sa akin, kuya? Bakit ako magagalit? Dahil hindi kita iniwan? O dahil dinala kita pa uwi? O dahil binigyan mo ako ng Paeldores? Kaya nga, Ineng, ano ba ang dapat kong ikagalit? Salamat, kuya. Salamat. Oh, kumusta ang check-up? Nakita mo na ba lahat? Kung hindi pa, pwede mo pang tingnan. Alam mo bang tinitingnan kita? Hindi naman, medyo malamig lang ang tiyan ko. Hawak ko ang kumot para itaas kaya naabot ko ang kamay mo. Kaya nga, bakit mo tinanggal ang kumot? Wala naman. Nakita ko lang na tinanggal mo ang kumot. Gusto ko lang ibalik. Salamat nga pala, Ineng. Kung wala ka, malamig ako bukas. Good night na, kuya. Uuwi na rin ako para matulog. Kailangan mo ba ng ihatid? Hindi na. Magpahinga ka na, kuya. Uuwi na muna ako. Host, hindi mo ba titingnan ang mga reward ng system? Sabihin mo lang, makikinig ako. Natapos ang pangunahing misyon, makakakuha ng isang card ng kawang gawa. Ang pag-unlad ng gawain ng Maginoo ay 3%. Ano ang Invincible card? Para saan yan? Kapag inactivate, magiging invincible ka sa loob ng 10 minuto. Ang ganda mo, ate. Disipulo ka ba o elder? Ako ay isang elder. Katulad ni Feng Zun, isa akong spiritual venerable. Magandang araw, Elderling. HMM, kaibigan, ang iyong mga bagay. Ang 9-grade Divine Leaf ay ininom mo lang na parang inumin. Siguro isang dalubhasa sa panaginip. Host, ganoon ba ka-loyal si Munting System? Huwag mong hayaang malaman ng iba na hindi niya ito kayang ayusin, tawagin mo ang dalubhasang iyon para iligtas ka. Sige, tatandaan ko. Kumain ka na, kailangan na nating hanapin si Guching. Sige, tatapusin ko na agad ang pagkain. Salamat, Elderlin. Kaya mo na bang lumakad? Nahanap na namin si Senior Brother at ang iba pa. May nasaktan ba? Mamamatay na ako. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit kayo napunta sa lihim na dimensyon na iyon? Ako na ang magsasabi. Bago ang teleportasyon, biglang bumagsak ang lupa at kami ni Ningzin ay nahulog sa espasyo. Nasaan ang sektang Shenyin? Naitapon ang bilog ng teleportasyon. Dahil ligtas kayong nakabalik, hindi na namin ito iimbestigahan, ngunit kailangan ninyong makipagkita sa pinuno ng sekta at sa mga elder. Guching, Ningzin, sabihin ninyo ang nangyari sa lihim na dimensyon. Pagkapasok namin, nagising ang mga kaluluwa ng demonyo. Tumakas kami hanggang sa isang altar. May espada sa altar. Hindi ko ito mahugat, kaya kinontrata ko muna ito. Noon, hinabol kami ng mga demonyo at kaluluwa ng demonyo. Kaya ako ay malubhang nasugatan. Pagkatapos kong hugatin ang espada, nagsimulang gumuho ang espasyo. Dinala ko si Guching pabalik gamit ang bilog ng teleportasyon. Ganoon ang nangyari. Isang himala na nakabalik kayo. Ang mga sumunod na pangyayari ay inasikaso na ng sekta. Huwag kayong mag-alala, maghanda kayo ng mabuti para sa seremonya bukas. Oo, pinuno ng sekta at Ningzin. Ipakita mo sa amin ang espadang kinontrata mo. Pinatawad na lang kami. Akala ko malaki ang nagawa kong gulo.
Normal lang yan. Hindi naman talaga kasalanan ng aming nakababatang kapatid ang nangyari. Kinontrata ko ang isang espada ng demonyo. Pero walang sino man ang nagalit sa akin. Sige na, umalis na kayo. Tapos na agad. Tara na, huwag na nating abalahin si Elder. Kung gayon, kukuha kami ng inumin sa kantina. Talaga bang nag-headstand siya habang naghuhugas ng buhok? Oo, tawa ko ng tawa noon. Naghihintay ang dalawang klase para makita. Ang ingay pala sa inyo. May chismis pa ba? Bitin ako eh. Kuya Guching, ikaw na. Sige na, sasabihin ko na. Narinig niyo na ba ang tungkol sa lalaking nag-recruit ng Empress? Binangga ang pader para magpakamatay. Nilagyan ng gamot. Hindi siya. Pinagpanggap niya ang mga tao na gusto siya. Tapos. Sa huli, wala na siyang kasama sa pag-aaral. Kawawa naman siya. May kasunod pa pala. Bilisan mo, ikwento mo na. Nagkagusto talaga ang dalawang tao. Alam ba niya? Hindi niya alam, hindi niya napansin. Pinuri pa niya sila na magaling umarte. Paano mo nalaman? Kasi kapatid niya ako. Anong palaman niyo? Palaman ko ay mais at karne. Palaman ko ay shiitake at karne. Ikaw. Palaman ko ay wood ear mushroom at karne. Parang nagkamali ako ng tanda. Kumain na kayo ng mabilis, aalis tayo paglabas ng araw. Ulitin ang proseso. Ineng, sumunod ka lang sa mga kuya. Ginagawa lang namin ang proseso. Sana nga. Amen. Ang yaman. Gusto mong kumuha? Gusto ko. Lahat yan ay regalo ng pagbati. Ang mahal din ng flying boat. Meron din kami niyan. Kailan gagawin? Pagkatapos ng isang taon, Anong labanan? magtitipon ng mga henyo para magkaroon ng rango. Naiintindihan ko. Anong pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan namin ang marangyang flying boat. Tanggapin ang kapalaran ng langit at lupa at pumasok sa posisyon ng direktang disipulo. Magsikap sa paglilinang ng walang pagod. Ang disipulo ay tatandaan. Malapit ng manigas ang mukha ko sa kakangiti. Manigas na, manigas na. Bawal bang himasin ang mukha? Ikaw muna ang sumubok. Ang lupit. Pwede nang kumain. Sinubukan ko na. Buhay pa ako. Ang mapa na ito ay talagang malikhain. Oo nga. Saan tayo pupunta muna? Punta tayo sa puno ng mga hanggal na ibon. Malapit lang din sa atin. Ang iyong bandila ng porma sayon ng balahibo. Ibalik mo sa akin ang aking langtouking. Ang iyong pormasyon ay parang sapot ng gagamba. Hahaha. Ha 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 ha, hindi mo nga kayang bilugin ang iyong pugad. Ikaw ang walang alam sa mundo. Ito ang sa ating sekta. Hindi ganoon kalupit ang hangin ng pagkontrol ng hayop. Parang nakakain ng lasing na damo ng baka. Tara, tingnan natin sa unahan. Hindi ba naayos ang mga kuko ng ibon na may balahibo? Ang malas naman ngayon. Ang basahan na bag ay naglakas loob pang umindayog. At least nahawakan ko ang Lingzi Stone, ang buong Xingyan sect ay makapagpapatunay para sa akin. Sino ang hindi makahanap ng bahay? Ay, nagmamadali ka na. Hawakan ng selyo at umalis ka na. Polem, hanggal na ibon. Umalis ka. Ang mga ibon ba sa inyong sekta ay ganoon kahusay magmura? Hindi kami. Ito ang unang beses din namin nakita. Kaya ba madalas din kayong mag-away? Yung malakas ang boses, subukan niya. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Tingnan mo, ang ganda ng kanyang tindig. Kaya mo bang hominin? Pwede tayong magkasama. Magkita tayo ulit. Sige, Tara, puntahan natin yung stall na yun, mukhang masaya. Kapag nakasimangot ka, hahaba ang balbas mo. Terra. Saan ka nang galing? Bitawan mo ang buntot ko, haha. Haha. Bagay sa'yo ang balbas ng Diyos ng mahabang buhay. Hahaha. Bigyan mo ako ng isang dosina. Ang ganda ng pagkakagawa ng buntot mo. Ineng, aray. Hinayla ko lang naman ng kaunti. Ako rin, hinayla ko lang naman ang tenga mo. Ano ang pakiramdam mo? Kuya Guching, ano naman ang pakiramdam mo? Hahaha. Kumusta ang bubble pool? Mukhang masaya. Kung gayon, tara na. Ang maliit na lobo na to, bakit may tenga ng kuneho? Hahaha, isang matandang lolo. May kasamang isang antuking kuneho at dalawang maliit na lobo. Ble ble ble. Ang mga elder, bakit ang dami nilang tinatagong laruan? Hindi naman nila pinapakita sa atin para laruin.
Oo nga, baka tinatago ng mga elder para sila lang ang maglaro. Siguro mahal ang pagkakagawa kaya kulang sa pondo. Siguradong ilalagay nila yan sa treasure pavilion, pwede tayong pumasok ng palihim at kumuha ng ilan. Tingnan nyo, nandoon na sa unahan ng bubble pool. Ito ang glow stick. Ito ang glow stick na gawa sa glow grass. Kapag dumikit sa dami, hindi na matatanggal. Ito naman ang foam sword. Kapag iwinagayway, magmemyo ito. Ito ang bubble ball. Kapag nabasag, sasabog ito ng maraming balahibo na didikit sa katawan ng tao. Ang tangang damit na ito, kapag dumikit sa katawan ng tao ay kumikinang, at hindi na ito maaalis. Maliban na lang kung tapos na ang oas. At ito naman ay ang woof woof wine. Kapag ininom mo ito ay hindi mo mapipigilan ang pagtahol. At ito naman ng Ate, gusto ko yan. Ito, at yan, tig 20 piraso bawat isa, balutin mo lahat para sa akin. Sige, ha ha ha. Ako ang magbabantay sa inyo, umupo kayo sa likod. Array. Tara na. Munting kapatid, kailangan mo nang umalis. Palapit na sila. Kuya Guching, hihintayin kita sa tuktok ng bundok, bilisan mo at iligtas ako, sabay tayong manalo ng una. Sige, bilasan mo na. Go, bilisan mo na. Sige. Kuya Shenyu, kinakabahan ka ba? Medyo. Siguro kinakabahan, siguro hindi. Kuya Shenyu, bakit parang pamilyar sa akin ang prinsipyo ng water gun na ito? Ito yung ginawa nating sprinkler. Pero ito ay isang low-end na version. Siguro pinabuti na ito ng mga elder. Kaya ginamit nila ito para sa larong ito. Kuya Shenyu, paparating na sila. Nakita ko. Ineng, bilasan mo, umakyat ka. Ineng, kumapit ka ng mahigpit. Bababa na tayo. Sige. Kuya Feng Chindian, bumalik na kami. Sa susunod, ako naman ang magliligtas sa iyo. Ano ang sinabi mo? Gusto kong maglaro ng bubble ball, pwede ba? Sige. Maglaro ulit tayo. Oo nga, Kuya Feng Chindian. Kung gayon, maglaro ulit tayo. Ineng, galingan mo. Kuya Shenyu, hihintayin kita. Sige. Kuya Shenyu, ang saya nito. Sapat na ang kasiyahan. Huwag kang makipag-unahan. Huwag kang mag-alala, Kuya Feng Chindian. Huwag kang mag-alala, Kuya Feng Chindian. Oh, Tingnan nyo, malapit na tayong magsimula. oo, nakita ko. Ang excited mo naman, baka maaksidente ka. Pinapaalalahanan mo ba ako, o sinusumpa mo akong maaksidente? Siyempre, paalala lang. Salamat. Sana hindi ka rin maaksidente mamaya. Jiang Guo, binabati rin kita. Ingat ka, baka maaksidente ka mamaya. Siyempre hindi ako maaksidente. Kung gayon, tingnan natin. Kuya Shenyu, lampasan mo siya. Paalam na sa inyo, nasa pangatlo kayo mula sa huli. Masyadong makitid ang lugar na ito. Direktang banggain sila. Kung gayon, lilipad din tayo. Kung gayon, lumipad tayo sa itaas. Gamitin mo ang iyong maliit na utak. Kuya Shenyu, may ideya ako. Jiang Guo, lumihis ka agad sa ruta. Salamat sa pagbibigay daan. Kuya Aksidente, ligtas ka sana. Ha, paalam na. Kuya Aksidente, ligtas na paglalakbay. Magkita tayo sa finish line, Kuya Aksidente. Ha 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 ha. Hello, ikaw pala? Dadaan lang ako, ha? Hindi pwede yan, ha? Kuya Feng Chindian, tulong. Sige na, umalis ka na. Kuya Shenyu, paalam na. Salamat, Kuya Shenyu. Ang saya, maglaro ulit tayo mamaya. Hindi na tayo makakalaro. Nakakapit ka na ba? Nakakapit na ako. Sige, bilasan mo. Guching, natatakot ka ba? Huwag mo akong ihulog. Ipapaspeed kita. Kuya, nakabalik na kami. Hello, Yetangtang. Ang bilis mo magmaneho. Pwede mo ring subukan. Ang saya at nakakakilig. Kung ganon, sa susunod na laro, ay pa-speed mo ako. Kuya, tara na, kuya. Hi, nagkita ulit tayo. Hello, kita-kita ulit. Ineng, kilala mo ba siya? Hindi, pero nagkita na kami ng 2 beses. Hi, nagkita ulit tayo, tradisyonal na bagay. Kuya na bumaligtad, bakit hindi pa tuyo ang buhok mo? Bakit hindi ka ngumingiti? Sadyang hindi ka ba mahilig ngumiti? Ha 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 ha. Saan nyo gustong pumunta sunod? Kumusta naman itong slide ng damo? Sige. Hoy, fifth sister, bakit ka nakahiga mag-isa dito? Baka natatakot kang habulin at guluhin ng mga tao. Ningzin, sana tamaan ka ng kidlat. May regalo ako para sa'yo.
Ito lang. Yun, Watson, may galit ba ako sa'yo? Binibigyan mo ako ng napakaraming papel na parang kutsilyo, ang dami mong ibibigay na papel na tanga. Hoy, huwag mo akong baluktutin. Wala akong pera. Ikaw lang ang pinupuntirya ko. Mula pa noong una tayong nagkita. Gusto ko talagang sumali sa grupo pero niloko niyo ako na puno na. Dahil lang sa nakita niyo na galing ako sa isang kilalang pamilya at wala naman akong ginawang masama sa inyo, bakit mayroon kayong pagtatangi? Wala naman akong ginawa.